Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-unsa, pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 ngayon, October 13. Ako po si Conrad Banal, kasama natin si Jonathan De La Cruz at si Joel Laksamana, si Attorney Trixie Cruz Angeles. Oo. Nasa extended Nasa Texas na ata. extended travel. Ayan. Okay. Mapapanood at mapapakinggan niyo po kami sa aming website din, www.diz882am.com. Ida-download ang aming app, DWIZ app. Kung ano man ang cellphone nyo, Android or iOS, pwede yan. Live rin tayo sa Facebook at sa YouTube. Ika nga ni Attorney. Like, share, subscribe. Ano pa isa? Subscribe and kalimutan ko na. Love. Hindi ba? Love. Hindi love, pare. Mag-ano ka? And comment. And comment. mag-comment. Meron po kaming text line 0999-3766768. Doon sa mahilig magkomento, pwede po yan. At mapapanood kami sa Digital Free TV Aliw 23, Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, GMA Affordabox Channel 32. Good morning. Morning. Makiramay muna tayo. Morning. O sige, makiramay muna tayo. Pare. Oo, makiramay muna tayo. Meron din akong isa rin ganyan. Nakikiramay kami sa pamilya nung dating, yung kasama ko yan eh. Kasama natin. Kasama namin. Ay, easy. Oy, nako, sira na to. Sira na to, Vatican journalist. Bumibigay. Wala na. Mamamatay tayo rito. Si Rina Jimenez David. Vatican journalist. Sila. Nagkaulong po yan Rina, sa Inquirer. Sa Inquirer, nagkaulong po siya. Yan eh, isang advocate po yan ng women's rights. Yung women's right movement. Si Rina David. Oo. Nagsama kami niya sa Inquirer at doon sa Philippine Star, nakasama ko rin yan. Naging desk man din yan sa Philippine Star. Nakikiramay kami sa pamilya ni Rina. Okay, birthday, ayaw namin mambate. Ayaw namin mambate. Huwag na muna ngayon. Teka muna, isang pakikiramay din nga pala, yung dating dean ng University of the Philippines College of Architecture at kilalang artist, isa to sa mga pioneer women artists, si Jeannie Dandan. Okay. She also passed away over the weekend. Ganon? So, nando kami sa burol niya nung other night. So, condolence sa kanyang naiwang pamilya. Okay. Yung mga may birthday, hindi namin babatiin. Hindi natin nababatiin. Marami, pero basta ang masasabi lang namin sa inyo, have a nice day. Have a nice. Pagpapansit kayo lahat sa mga kamag-anak ninyo, kaibigan at lahat, long life. Ang aming Dito lang ba sa long Pilipinas happy siyang long life na pansit? Hindi, China eh. China galing yan. China galing yan. Kasi wala naman sa Europe nung spaghetti na long life. Wala, iba sila eh. Pero noodles din yan. Although the claim is, yung spaghetti, nang galing yung idea niyan sa China. China rin, Dala-dala ng mga traders, na Italian traders na pupunta sa China. Ito ba yung sila Marco Polo? Marco Polo, yes. Although the historical existence apocryphal story ba yan? Totoo ba yan? Si Marco Polo? I mean yung pasta, paano ba? That's a fact. Which is The noodle. Nauna. Naunang China. Tapos Ngayon, kasi very active ang trade between Europe and China at that time. Dumadaan through the Silk Road na sinasabi. Kaya nga, although the historical accuracy of Marco Polo is being doubted. Kasi wala siya sa listahan doon sa China. Kung merong gano'n na white guy,
Walang... Hindi, Wala sa, kasi na Hindi siya recorded, naka-register, o hindi. recorded ng mga Chinese stories eh. Okay. At nakatago lahat yan. Okay. Nakapreserve yan. Hinahanap nila kung merong ganong klase. May isang Na white nag-serve guy, sa court. some hairy guy na sumipot doon na Nag-serve sa court nag-serve sa ng emperor or magistrate o high official. Wala eh. So yung account ni Marco Polo, ang sabi ng mga ngayon, historians, it's an aggregation Yes, of many accounts. of many accounts. Of Italian traders. It's actually, Napagsama-sama. mas ano yun. At mas pinangalanan accurate na Marco Polo. yun. Mas accurate yun. meron kasing Marco Polo ngayon sa Netflix. Napaka-engaging. Ang ganda story. May martial arts pa. Hindi, kasama na May yun. mga courtesans. Kasama yun. It's fiction. Kasama yun. Sa kanila. Pero mas totoo yung aggregation. Kaya nga si Xi Jinping, ang kanyang main activity, one of his main activities is yung Belt Road. Okay. Kasi wait a minute. Yan yung bago Silk Road. Yan But ayun, yung Silk Road, Yeah. that's very real. Yun yung Yes, talagang of dinaan course. ng trade. Doon at saka kung makikita mo, Central Asia kasi yun going to Europe eh. Di Yung ba? Ottoman Yun ang- Empire. yun ang work. Dinadaan college yung yung binabasa ko, pinaninigipan ko yun na, naku, I was born in the wrong time. Ang sarap siguro ng panahon nun. Doon sa Hindi, Silk pero Road. you can Pwede mo pa ngayon Pwede pa rin gawin. naman ngayon. You Pero can at that time, At modern na, meron ka Modern. na kotse. Tsaka ngayon, trend yan. Trend din. Ano yan, ang sabi nila, coming from Beijing, okay. going to St. Petersburg Okay. in Russia, going through Central Asia. Siberia. Yan ang bucket list. Yan ang 2 weeks 2 weeks. Weeks. Okay. na train ride. Stop. No, walang border doon, haharangin ka naman. Hindi, may border, pero you have Maluwag na kayo. Maluwag. Hindi gaya nung araw eh. Kasi ilan na lang ang Baka troubled sa- spots. Well, Yan sa Ukraine. area. Yan sa area na yan. Troubled spots there. Yung Chechnya ata. So, Wala na yan, tapos na yung mga yun. well, in the Middle East, you have yung Holy Land. Ngayon, ang visit po, mga tourism, ang sinasabi nila, ang ating daw tourism, pwedeng umakyat by 200% ang ating kita. Mula sa Mag-triple, ibig sabihin. kita o yung visit. Tourism dollars. O dollar? Hindi, Oh. kaya naman talaga yun. Because we have always been, in that Oo. Very area. interesting ang Philippines eh. So, nandun yung potential. Ang problema, paano mong i-harness yung potential? Right. That's the challenge na ilalagay natin sa... Unang-una, syempre, kailangan magkaroon ka ng campaign. Meron naman Asan? Di ba yung Love the Philippines? That much of that bro. Meron slogan, walang campaign. Campaign. They're updating the plan. Updating Updating the plan. Yun pala magandang. Maganda yung ina. Asan na yung we're updating? We are updating, sir. Kasi po ngayon, Wait. nagpapasiklab ang mga ilang departamento. Okay. Kanya-kanyang pasiklaban, ha? Kasi may umugong. Na matinding shuffle. Ay! Naku, Mukha raw. sa ngayon, administrasyon na to. Sa ilang posisyon. After 1.5 Meron daw. After 1.5 years of this May administration. mga manginginig dyan. At meron. Sabi ng mga ibang businessman, talaga magpapakabait na ako pag natuloy yung shuffle na yan. Matutuloy kaya? Meron hong ugong-ugong eh. Na kasi, makita nyo, nung isang linggo, ang report, mahigit almost 900,000 natanggal, nawalan ng trabaho sa manufacturing. Ano nangyayari? That is, Ang agriculture, laglag. Hindi umangat, hindi umuunlad, walang growth. Kung sabihin sa... Ano doon pinagmamalaki nila that we have collected 23 billion pesos out of the tarification. Rice Rice tarification na Ay, nako. is plowed back into the agriculture. yan po, yan 23 Hindi kayo billion. naniniwala doon, Hindi, ibig sabihin yan, ang lakas ng importation natin. Pero ang tanong ko doon, parin Jonah, doon sa 23 billion na yun, ano kayang porsyento ang hindi natin nakolekta? Magkano naman kaya ang hindi Malaki-laki rin yun. 23 billion yung nakolekta. Alam naman natin merong rice smuggling. Hindi natin nakolekta yun. Magkano yun? So, So, mas malala pa dyan ang ating importasyon.
It is very possible na gano'n. At least, And we are using the dollars earned by our OFWs para po bayaran to yung pay for this importation. importation. Yan. ang dapat na i-contrast doon 23 billion out of the rice tariffication program, pero ilan naman ang nawalang ng mga farmers natin, na walang income, etc. as a result of this importation. Okay. Eh, bagsak nga ang agriculture, yung iba-ibang pananim, ang palaya, kamote, maski kamote, bumabagsak. Teka muna, theoretically, yung nakukuha sa, yung sa sa tariffication. is plowed back into, the On farm paper. sector, in terms of, di ba, yung mga para sa mga fertilizer, On paper nga. ganon. That's the idea. According to the law, that should be done. Okay. Ang sinasabi po ng mga farmers organization, hindi naman nangyayari yan. yun. Okay, chinachani po yan. Saan nila dinadala? Because part kasi ganito nga ang ating budgeting ngayon Yung mga special funds dati, dedicated to specific causes, programs, hindi nangyayari. Okay. Hindi na set aside. All of these funds, except for a few, nagkakaroon ng consolidation within the general fund. Okay. Okay. Kaya yan, nawawala yan. Okay. Well, yung chismis po, tungkol sa magkakaroon ng Movements. cabinet revamp. Alam mo, Etong matagal na yan, ha? matagal na. Yan, ha? Totoo yan, Ito ha? daw revised Maharlika IRR. implementing rules and regulations. Uy. Kalalabas lang po. Nagbago na. At ang chismis kasi, merong isang cabinet member na ilalagay bilang CEO, Chief Executive Officer. According to the law po kasi, ang chairman of the board ng Maharlika Fund, automatic yan, Department of Finance. Ex officio. Ex officio. Okay. Tapos nandiyan din sa board yung budget secretary, yung NEDA secretary, okay, nandiyan po. Ngayon, may umuugong na meron daw cabinet, ilalagay dyan. As CEO. CEO. At yung kapalit naman ng cabinet manggagaling sa House. Yun ang ugong. Yun ang ugong. Pero meron din ugong na merong mga ibang department heads o secretary, tawagin. Mukhang sibak. Hindi malilipat ng posisyon, sibak talaga. At ang magiging kapalit po ay... Wait a minute. Pag sinabi mong sibak, this is a negative thing due to non-performance or... Hindi. Pare, never na ganyan yan. never? Magkakaroon Bakit ng health naman reasons inibak? siya. In the corporate world. Failing health. Ayun, health reason. Medical reasons. Personal. Yan. Dalawa lang yan. Family. Family. Requirements. Pero ang papalit mukhang galing sa business sector. Isa sa mga advisors ng Palacio on the economy. Mukhang ganyan At meron pa. Kaya pala panayang press release, pare. Ng mga mukhang masisibak na. Hindi, ng lahat ng department. Lahat? Dahil hindi mo alam. Baka Hindi mo naman. kasi alam. Like, Pakitang gilas ka na. Like si ang DNR po. Sipag, nakatatlong press release ata. Oo. At meron silang PR manager. Medyo okay. malungkot nga lang. Alin? Hindi na bibiling story So, you can actually, di ba? You cannot bring Kailangan force daw, to the... sabi ng DNR, kailangan daw stricto yung may responsibility daw ang mga manufacturer tungkol sa plastic. Yung mga ganyan ba? Na press release. Na pinasa sa manufacturer yung problema. Ayan ang kanilang press release. At DPWH, nakakumpleto daw po na road and flood control projects. Aba, hindi ba dapat lang? Dapat lang. Kaya pa ba i-press release yan na nakumpleto nyo? Kasi bira ata makumpleto. May mga ganon. Ayan nga, Pasko, ang dami nakatiwangwang na ganyan around the city sa Manila. Ang Labor Department din po, nagpe-press release na ngayon. Dati hindi ko naririnig yan mag-press release,
Maraming nangyayari. Ang Department of Tourism daw, sabi daw ng World Tourism Market, yan po ng Global Travel Report, ang kino-quote po ng ating pinakamamahal na Department of Tourism, na napakaganda raw po ng potential natin. 200% increase in tourism. Alam mo kung potential lang, nalagpasan na natin ang Thailand. Saka po potential. Oo, ay, naku. Saka po potential. At saka Bali, Indonesia na. Kung potential lang, ha? Teka, pwede ba kainin yung potential? Pare, Masarap ba yan? parang ambience yan. Yan ang binabayaran mo ng mahal. Ang binabayaran yung potential. Ika nga ni Maring Bobby Tiglaw. Ano yan, isasakyan niya dati, sasakay kami, ang daming patsi-patsi. Mahamahaling kotse ito, bakit? Ambience. Oo, siyempre. Para mag-enjoy ka. Oo. Quality of life ang Quality of pinag-usapan life. natin dito. Okay, sige. Anyway, 200% projection daw po ng Philippines. Mantakin mo yan. 200%. Followed by Indonesia, 196% increase. Potential. Ano yan, i-translate, kung tinanong mo isang Europano o isang Korean, I want to visit the Philippines. Hanggang doon lang, I want to visit. Ayan. Lang. Pero yung 200% na yun, pare, mangyayari daw yan 10 years from now. In 2030. Kailangan natin ngayon eh. Hindi, tsaka coming from a very, very low Kailangan base. nila Bob Sobrado ngayon. Coming from a very, very low base. Kawawa naman. Sila Pocholo Murillo sa Boracay, kailangan nila ngayon. 4.9 million. Napakaganda raw, expected lang. napakaayos daw ng Boracay ngayon. Oo. Pasalamat kayo sa Secretary Simato. Si Mato, teka. Napakaganda raw ngayon. Pare, medyo iba lumagpas ka ng era naman. Ba't si Secretary Simato? Iba siya na. nag-prepare Iba ang Secretary ngayon, si Simato ka naman. Siya nagdala eh. Okay. Siya nagdala nun. Sige, Para sino pa? ma-workout. Pero marami paring Conrad. Napansin mo dumadami yung mga press releases Dumadami ang Hindi ko press napapanggitin sa Department of Trade and Industry dahil dati Pati na yan. labor Dati nagpe-press na maraming release. press Ang release labor, yan. hindi naman talaga mahilig Oo sa nga. press release yan. DPWH, hindi mahilig sa press release yan. Babiglang-bigla. Meron. Maraming mga... Yung napansin mo yung biglaan na lang yung output. Marami, recently. Oo. Marami. Kasi nga ho, may ugo. Hindi yung Masisipag, usual, hindi yung usual suspects. And then, Hindi. Masisipag yan pong maharlika ngayon, yung IRR. Yan ang dyan nakasentro ngayon. Nakasentro ngayon eh. Okay. Meron na pong room ang presidente. Ibig sabihin, meron na siyang discretion na pwede niyang tanggihin yung listahan na ibibigay sa kanya. At from out of that list, dyan ho siya mamimili dapat ng kung sino ang CEO. CEO, senior officials at saka yung mga members of the Okay. board na non-supervision. Ayon sa IRR, limited siya doon sa ibibigay sa kanya. Aba, hindi naman. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Ngayon ho, pwedeng i-reject ng presidente. Yes. Okay? Pwede niya i-reject yan. Yung listahan na yan. But ito ang mukhang mas magandang interesting topic. Dati ho kasi napaka sikip kung sino ang pwedeng maging Right. board member. Board. Advisory Especially from the private sector. private sector. Grabe yung mga... Dapat daw po may master's degree. Matindi. Matindi. Mahabad. Ayan, mga tipong habad. MBA, MA, MSc, Wala. PhD. Finance, economics. Ayun. Finance in economics or business administration. Yung mga... Pwede ako dito, pare. Nag-MBA ako. Hindi ko lang tinapos. Ano? Hindi, sorry. Hindi ka kailangan from a reputable university. Ateneo, hindi ba Ganun ba reputable yun? yun? Kala ko Yan, natatalo yung palagi UK, yan sa last minute. Talo lang. Talo last. Last minute pa. Last minute, tatlo. Hindi nanalo sa Adamson. Pero tatlong sunod-sunod. No. Talo sa last minute. Sa last minute sila nangyayari. Pero, Sa disqualified ka pag gano'n ang iyong... hindi ka pwede. Three hits ka eh. Pero alam mo, yung mga Harvard, etc. Oo. pare. Wharton. Sa galing nila, sila yung mayari sa mga ano. Galing nila magyari. Galing nila magyari. Alam nila, very creative. Hindi, merong there is this story na naging totoo talaga ito. Sige. Harvard educated siya. Okay. Siya money launderer ng drug cartel. Sa galing niya. Alam niya kasi paano sa pasikot-sikot. Pasikot-sikot. Hindi, siyempre, lahat naman niya mga yan,
Lahat ng mga Mga sindikato. case study niyan, yung mga Cayman Islands. Nakapag-aral lang gusto yung mga... I would believe that, yeah, maaari. May kaibigan ako, nakulong. Mayroon akong ganyan. Nakulong. Ang ginawa niya doon sa preso, yung mga pera ng mga drug lords yun. Siya nag-invest. Siya nag-invest. Yeah. Ganon. So the university Tiwala sa kanya. does not make the man. Hindi. Okay. Very creative yung mga yan. Okay lang naman. Okay, these qualifications were removed. Di ba? from Yung the mga, bike. yung tumira na grade nung sovereign fund sa Malaysia. Yun. PhD. PhD. Meron kasi nag-comment sa isang, sa AIM, Asian Institute of Management. Si Murato, isa sa mga... Si Ed. Isa sa... Professor. Naging kapitbahay ko yan magkatabi kami ng townhouse. Okay. Nung nagkakandaloko-loko sa finance, ang komentong narinig ko sa kanya, parang yung ata mga business program may kulang. Ethics. Yun. Parang kasi, yung mga business... Profit. Oo, puro paano mapalaki kita. Puro ganon What a nebulous. Kulang sa... ethics. Alam mo, nebulous, sorry, I came from the corporate world. GMRC. Basta may corporate social responsibility ka, nawawash na yung ethics na yan. So, yung konsensya, yung konsensya mo, nawawala na. Yeah, you're cleaning the So environment. you paint over the... helping the community. The rat. You paint over the rat. With the... Inaayos mo lang, sinasaayos mo ethics. Sa bagay, alam mo, ang sinasabi palagi ng ating mga magulang, JMRC starts at home nga. Diba? Pati yung pag-ano mo, Good manners and ethics mo, yung konsensya mo at lahat, doon nanggagaling yun Kung ikaw pinanggagalingan mo, o kaya yung iyong environment. Ayan. Diba? Pag nagkakaroon kayo ng echo chamber, kayo na lang yan, nagiging ano ka na yung dead end ka yung konsensya, wala na. Pare-pareho kayo Pare, laki ng kinita ko ngayon. Ganun sila pag nagkwentuhan meron na ba? Nabalik na ba yan? Nilagay ba? Ito kasi management engineering. One of the most, if not the most difficult. Wala namang ethics nun. It's the toughest. Ateneo, It's the toughest course. Meron bang ethics nun? Ang doon, kailangan kausapin ka palagi ni Father Steinbugler. Okay. Para magkaroon ka ng konting moralidad. Yung Father Steinbugler, yan ang scholarship, tsaka siya ang dean ng lahat yan. Diyan dadaan yan. O kung gusto mong yung libre tuition mo dyan, mag-ayos-ayos ka. Huwag kang gagalaw-galaw ng kung ano-ano. So, ito po yung punto. Okay. Yung bang safety na inilalagay sa IRR. That enough? Hindi po ba dapat yan background talaga ng tao? Yes. Nasa pipiliin mo rin tao yan. Saan ka nang galing? Kung ano mga IRR ilagay mo dyan. Depende sa tao po betting, yan. it's the betting. Is that person na halos immaculate? Beyond reproof. Does he exist? Yeah, at all. Para mag-head po ng ganyan, napakalaking pera ng bayan. Itinodo natin dyan 50 billion from Land Bank, 50 billion from DBP. Ano yan, Caesar's wife principle, di ba? Kaya nga so kahit anong rules ang ilagay mo dyan, pag yung taong napasok dyan, ay ika nga puro business. What about puro profit. The operative word na usually ginagamit? There will be autonomy of the MIC board, which allows for more objective and effective decision making. Again, that's free from political influence. Rules nga yan. It's all words. Alam mo, sa katapos-tapusan po, kung sino yung taong ilagay dyan, ang pinaka-importante, ano ba yung criteria gagamitin? Para mapili yan tao niya. Too much money, too much power in the hand of an individual.
with what's power comes most responsibility. Ayan. Spider-Man. Yan. Pero meron tayong Spider-Man yan, pare. meron tayong kakilala. Kilala, sige. Known na talagang big businessman, etc. Oh. In the not so distant past. Ang sabi niya, ganito, pag ako naging presidente, lahat ng mga pipiliin kong cabinet, Advisor. maayos, lahat yan. Meron silang alam sa kanilang mga sektor. Yan ang sabi. Ang sabi niya, gagawin ko, bigyan ko na kagad sila ng ito na ito yung inyong pang-retirement. Ito na. Para kayo, huwag na kayo mag-isip ng kung ano pa. Just think about the good of the country. Isn't this like the Singapore principle? Ganun. Mga cabinet ministers. Ganun si- Although may mga hindi rin Marami rin mga nagka-problema rin si BG Lee. Oh. Si Pero, President, ang sinasabi BG Lee. niya, give them the incentive to be very, very fair, good, and responsible members of your administration. In Ayan. other words, hindi lang yung punitive na, hindi, mag-ombudsman ka, hindi. Bigyan na kita. Wala ka nang isipin ang isipin mo magtrabaho ka na mabuti. Aha. Do not be taken by this blandishments on everything else. This is your incentive, this is your retirement, etc. Naka-package na yan, simula pa lang. From the very So, alagaan mo yun. alagaan mo yan. Para po yung mga polis, ang incentive talaga nila, yung kanilang napakagandang retirement package. Yeah. Pag nagloko ka sa serbisyo, mawawala yan. Oh, yan. Okay? Ganyan sa polis sa ibang bayan. Sa atin po, hindi. Akala ko dito sa bayan. Hindi, ginagawa rin. We're trying. We're trying. Naguguluhan Ano ba talaga, kuya? Do we give incentives or do we... No, we give incentives. We have to give We have to give incentives. Na kapag nag-retire ka, Meron ayos kang na. asahan, oh. So, wag ka magloko sa posisyon. Yan, yun lang. Yun. At saka itong big businessman na ito na nagpolitiko rin, made the thing. In other words, pag nagloko ka, alam ko rin mangyayari sa buhay. Okay. 8:32 ng umaga. Karambola sa Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo sa Karambola sa Aliw 23. Kasama ko pa rin si Jonathan De La Cruz, si Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, si Attorney Trixie Cruz. Ay! Baka state na. Teka, nasaan ba siya sa... Texas. Papuntang Texas. Saan sa Texas? Ganyan, It's in the Dallas area. ganyan kakakapal yung mga doon. Yung isang mo lang, Oo. hiwa mo lang. Ano yung dictionary? Dictionary kapal. Malambot. Well, sa bagay. Naku, Well, alabang ko yan sa antindi uric ka. acid, oh. Antindi. Pero anyway, sisingit ko rin, binabanggit nyo, baka Dallas, Texas, ipapasok ko na lang Yung namatay na May kaibigan kasi kami, Okay. family friend na nung aking misis ni Maggie, si Judith Arcilla. 51 years old to, bro, na IT consultant. Matagal na namin kilala to of RCG Philippines. Kilala to, global IT IT service company. provider. Yan, I thought reputable Ngayon, she died sa Dallas, Texas. So, sudden hanggang ngayon, hindi namin alam kung anong kinamatay. Mid-October pa to. Ibig sabihin, hindi man lang nakikipag-ugda itong RCG na ito. Yung HR nila, saksakan ng bagal, yung sense of urgency ba, ang sama. So, yung mga kapatid at pamilya nitong si Judith Arcilla, nag-aalala na sa Maynila, isipin mo, bro, mahigit sa buwan, ano ba to, close casket na ba, hindi na nila makikita. 51 years old siya, so Hindi alam kung anong circumstances, nasaan siya, gano'n? Ngayon, they're at their wits' end. Sabi ko, ang magandang lapitan natin dito, Department of Foreign Affairs. At saka DMW. Department of Migrant Migrant Workers. Workers, Kasi, yes. Pilipina to Anong na. trabaho niya doon? IT specialist siya. IT? Yung, medyo, hindi, IT manager. No. Ganun. But, you know how these things happen project by project. Tapos tinira sila sa hotel sa Dallas. She passed away, namatay na sa bathtub yata or something. Mysterious pa yung circumstances So itong RCG, But the point is sana, gusto na ng pamilyang maiuwi yung saka itong RCG is not just Kanino an responsibility ba yun, Maiuwi? the corporations take care of that. The corporation. And now they have, tapos ang dami nilang dahilan. Ngayon, nawawala daw yung passport. Hindi pwede. Namatay na nga di ba? Hindi pwede. Ba't kailangan yung passport ng patay? Oo. Hindi, tsaka, they can always get in touch with the consulate in Texas Oo. or
in Washington DC. Okay. Pwede nung makakuha yan. Ganon. So we are calling on Secretary Manalo. Okay. Sec, baka naman tapos na yung pakikipagbigayan nyo ng mga not verbal dyan sa China. Oo. Bigyan nyo ng Uunahan konting itong mga kababayan natin. Kababayan Isipin mo, natin mahigit dito. 1 buwan na. Kawawa naman isa sa mga bayani natin to. Kung nawawala yung passport niya, bumili na lang po kayo ng fake original. Oo. Available naman pala yan. Yung Department of Migrant Yeah, Workers naman. they're calling on Oo. OIC, the Undersecretary in charge now, who is the officer in charge, Hans Kaktak. Please Oo, take a look at this. Kaktak, oo. RCG Philippines ito. RCG Philippines po, ang pangalan. Ang ng pangalan. kumpanya. Ito. Parang they're foot dragging talaga. Kawawa naman Oo. yung pamilya ni Huwag ganon, Judith huwag Arcilia. Kung Huwag ganon. isang buwan na yun, ano yun? Naka-freeze. Oo, Nasa nandun, morgue siguro Nasa yan. morgue ron, bro. Oo. But doesn't matter. Importante, pauwiin. Baka kasi pag pinauwi yung bangkay, baka may makita. Yun ang problema, yung iniisip naman namin. But I don't want to think that na merong, di ba, Hindi, bakit nila dinidelay? Oo, dinidelay. Anong dahilan? Something. So, May consulate tayo na nandun. Meron. Saka meron tayong consulates all over the place yan. Sige, Malalapit. sige. Pwede nating work outing. Kung hindi pa rin maaabot yung sa consulate, dapat si Ambassador Jose Manuel Romualdez Si paring babes. should already take a look at this. Marami siyang consuls doon. Oo. Pwede nilang Okay. work outin yan. Sige. And Kasi if pag ang problema diyan kasi sa mga consulate, pag maliit kang tao, Yun na nga. eh. na ba hindi ka kilala, ordinary ka lang, parang hindi priority. Tatawagan din natin si magaling yun Undersecretary Tony Morales Sige. for Administration ng DFA. Maraming I'm salamat sure po. he will take a look at this immediately para maayos natin. Okay. Matrabaho na mabuti. Kasi involved ngayon ang ating mga foreign post. Oo. May Para sa welfare ng mga Pilipino dami natin. sa nangyayari sa mga post. Parang langaw itong mga dito sa aming social media pages. Oo, okay. Ang daming troll. Parang langaw, wag na kayo manggulo rito sa amin. Oo. Kaya naman. Maghanap kayo ng ibang maghanap kayo ng ibang magugulo. Oo. Sabi po ni Senator Amy Marcos, kailangan daw tignan kung bakit ang mga foreigners may mga hawak na Philippine passports Mhm. na original. So, fake original din daw to. At merong hawak na Philippine Identification System cards, ID. National Okay. ID. IDs issued po ng Philippine Statistics Authority. Okay? Meron din silang mga BIR. PhilHealth number. Siyempre makakakuha na sila doon. Kompleto. Paano nangyari yan? At karamihan daw dyan sa foreigners na yan ay nagtatrabaho sa Pogo. Pogo. Okay. Kapag ganyan ho na fake original, alam nyo na may criminal, May sindikato dyan. may sindikato. Ayan. Magkakaugnay lahat yan. At sino naman ang kukuha ng ganyan na fake? Yung balak na hindi maganda. Di ba? O kaya, Kung ikaw ba matino kang businessman, kukuha ka niyan. Ng ganyan, mapapahamak ka dyan. Eh kung meron kang balak na hindi maganda, kukuha ka niyan. o kaya gumagawa ka ng hindi maganda, Ayan. kang kukuha ka niya. Wala ka pang balak pero gumagawa ka na. Okay. Kung meron sindikato behind these fake Philippine documents, ay nakakatakot po yan. Dahil pwede nang... Tanggalin mo pa rin, Conrad, yung kung meron. Mayroon! Meron. nakakatakot talaga. Nakakatakot yan. Kasi, kung yan ang sinasabi ni Senador, ibig sabihin, ang dami ng agencies involved. Kasi, PSA, kasama na siya dyan. Okay. DFA, kasama na siya dyan. ID ng... DIR, sipin mo. number. Number, mayroon siyang TIN. PhilHealth. Nako, ang dami ng sindikato dyan. Lahat po yan naaayos. Kasi ang hindi maganda rito, kung meron halimbawa terrorist, ayan ang nakakatakot. Yan ang nakakatakot. Alam naman natin, hindi pa po na-solve yan sa mundo. Yung problema ng terrorism. Okay? Di ba noong 1990s mayroong ganyan na issue? Okay. Na nakakuha ng mga passport Okay. na hindi para totoo.
workout. Ngayon, ang Pogo po, ay issue pa rin yan. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Apparently, yung may mga hawak na mga fake original ay mga nagtatrabaho sa Pogo. Ngayon, meron hong debate, kailangan bang tanggalin na yan? Kailangan ba natin yan? Pogo na yan, kumikita ba tayo? Okay. Alam mo, if you take a look at it historically, paring Conrad, paring Joel. Kasi nung panahon na papasok ang nag-umpisa ito na palaki, noy-noy, tapos nung pumasok si President Duterte, na pinayagan ng China kasi, at that time, pinayagan na magkaroon ng ganyan na offshore gaming, na ang target mo, Chinese market. Kasi po, yung mga gambling, sites, websites. Pero ang kanilang main market, ang China. Hindi sila pwede mag-operate sa China. Ang ginawa nila, dito sila sa atin nagpunta. Nagsimula yan sa CESA, sa Cagayan. Tuloy-tuloy yun. Ang lisensya niya, internal lang doon sa Cagayan. Aba, naipalabas. Sa galing. Sa galing nung... Very creative. Very creative. Nailabas. Master franchise. Ano lang po siya, dapat doon sa economic zone lang. Master franchise. Nailabas. Master franchise. Nailabas. At tuloy-tuloy ng commit. Yung kaso ni Bit Aguirre, kung maalala niyo, ganyan po. Yung mga illegal workers sa Clark, na merong gusto maglagay para hindi po ma-dismiss. Ngayon daw, yung Pogo, ibig sabihin niya, Philippine Offshore Gaming Operators. Binibigyan ng permit or franchise ng PAGCOR. PAGCOR to. Bago na silang pangalan, pare. Ano na? Hindi mo? IGL na sila, hindi na Pogo. Kasi masama na connotation ng Pogo. Internet Gaming Licensees. IGL. Yan na po ang bagong pangalan ng Pogo. Ngayon, pag binago mo pa ang pangalan ng Pogo, malilinis na yan. Ang nga natin, ganito. Ang sinasabi natin palagi sa ating mga kaibigan. I-strictuhan na raw nila ang regulasyon, sabi. Unang-una. Yung vetting, yung sinasabi natin vetting kaya ng Maharlika, napaka-importante. Sinong bibigyan mo ng IGL? Para rin yan sa Maharlika. Sino yung gagawin mong CEO? Di ba? Vetting yun eh. Ito bang grupuhan na ito ay grupuhan ng mga marurupok o grupuhan ng mga mayroong paninindigan? Yan. Ang problema, binago lang ho yung pangalan ng Pogo, pero yung mga nag-ooperate, yung mga loko pa rin dati. Ayan. Yun ang problema doon. Ito yung tanong ko dyan, parin Jonat, parin Joel Di ba, may mga Pogo na nagsara. O pinasara. Pag ganyan na nangyari, ano mangyayari doon sa kanila, mga empleyado? Nasaan nyo? Pinauwi ba? Actually, wala po report yan. Pinauwi sa China or what? Hindi. Nandito pa din yan. At meron silang mga all-access cards. Actually, yun ang naging malaking problema. Kasi nagdagsaan nung panahon na yan previously. So nagdagsaan, nilagay mo na 100,000 nandito. Biglang sinabi ng China, hindi, ayaw na namin yan. Pauwi nyo na yung mga workers na yan. Ayaw umuwi yung mga yun. Takot din sila. Ito na. So, paano silang, how can they stay So, here? they're underground. So, may hawak silang passport. May mga may all-access government ID, may passport. Kung hindi man... May birth certificate pa kayo Meron daw. Certified true copy birth certificate. Ganito yan. Hanip. Dalawang klase sila. Either they're holding Chinese passport and they're overstaying. They're already overstaying. Ibig sabihin, they're subject to monitoring na. Monitoring! Teka, meron sinabi dyan si Immigration Commissioner Norman Tansico. Okay. Regarding po rito, yan daw pong passport, ang issuing authority niyan ay hindi naman Bureau of Immigration. Tama yun. DFA. Department of Foreign Affairs. Tama siya. Yan ang issuing authority. Pero ito po tanong namin sa inyo, Commissioner Tansico.
paano nakapasok yan, mga taong yan, dito? Number 1. Number 2, kung sila po, wala nang overstaying na rito, bakit sila nandito? Yan po, hindi na trabaho ng DFA yan. Trabaho nyo na yan. Enforcement yan. Enforcement. Bureau of Immigration na yan. So, wag na kayo magturo. Okay? Pare-pareho kayong may pananagutan dito. Hindi na ngayon. DFA yan. Mapalusot pa kasi. Ang pakiusap lang namin sa inyo, huwag ninyong gawin yung enforcement ang kailangan. Huwag na yung ginagawa ni Chalex na technical working group muna. Ayan. Tapos susulat na Pag-aaralan mo, monitoring, pag-aaralan. Kung meron kayong listahan ng mga nandito na, o kaya na monitor nyo sila, ayan, gawa na natin ng paraan. Ano ba, ang gagawin ba natin ay i-regularize na ba natin yan para above ground sila? Kasi marami underground O ngayon, kung i-regularize mo yan, anong gagawin mo? What are the terms and conditions of regularization? Okay. Number 2, ano ba talaga? Yung IGL ba, that means na pinapayagan pa rin natin magkaroon Mukhang ng ganon? Kasi nagkaroon ng bagong pangalan. Ngayon, kung magkaroon ng bagong pangalan, what are the terms and conditions of this? Kasi lahat yan, nung binigyan nyo sila ng lisensya, alam nyo na kung ilan workers nila Alam nyo na rin kung anong saan sila. Sila ba alam na ba natin kung nasaan yung mga workers na yan? Yun na nga gusto natin. Naku nga, sabi mo nga, nagsara yung iba. Lipat na yan, naglipa na. Either naglipat. Ganito kasi nangyari. Parang naging naging very, very lax. Kasi meron kang franchisee. Yung franchisee na yun, identified mo kung nasaan siya, alam mo kung workers. Itong franchisee na ito, nagkakaroon ng sub-franchises Yun, hindi mo na mamonitor yun. Hindi naman nagre-report sa PAGCOR. Yan ang nagiging malaking problema dyan. Or sa Bureau of Immigration. Wala na nga yun Kasi, dapat yan, mayroon responsibility yung minagyan mo ng franchise. Tapos nagbigay siya ng marami-raming mga sub. Right. Siyang hahabulin dapat dahil siyang nakapirma ron. So, itutuloy ba yung internet gaming licenses? Tutuloy ba natin? Malaking lobby na ituloy yan, Siyempre, kumikita yung alam mo po, alam nyo yung gaming. Kung sabihin, gambling yan. Yes. Ang gambling, ma-implement mo yan kung ikaw ay organized crime. Okay, ganito yung situation yan. Yung tataya sa China, di ba? Tataya sila. Parang ganyan din ho yung mga junket operators. Yes. Okay? Tataya sila sa China. Ang kubrahan yan doon sa China. Pero kunwari, dito tataya. Dito yung operation. Okay? Tumataya na sa China. Pag natalo, paano mo kukubrahin? Tinotorture sila sa Pasay. Hindi, nasa China nga nasa China? Yung Iba yung tinotorture dito. Hindi, sino magkukubra doon sa China? Di ba muscle man? Siyempre. So kapag meron sugal na ganyan, meron na rin involved na organized crime dyan. Kasi paano mo i-enforce yan? Basta mga ganitong klase, meron. Always. Whether it is China, US, Europe, whatever. Pag meron ganyan, gambling. meron. Yan ang Yan ang negosyo yan So yung mga muscleman na yun, nandito rin yun. Oo. Okay? Kaya nga natatakot yung mga operator dito na hindi sila makaalis. Okay? So, ano yan? Wala na. It got out of hand, sabi nga. Maraming mga sindikato andito na And talaga. yet, meron pa rin gusto. Ituloy natin. Well, because these are major pillars of the Philippine economy. That's a lot of bull, pare. Sinabi na yan, may study. Yun nga yung study nila Hindi, yung study although merong on the surface, merong pakinabang dahil nakakakubra ang gobyerno ng kanilang, ang tawag doon, fees or taxes or whatever. Cost benefit po. Merong nag-aaral niya, pinag-aralan nila. Ang result daw niyan, negative 14 billion pesos tayo. Because of the other costs, hidden costs ng operations ng POGO dito sa Pilipinas. Okay? Ano yung mga hidden costs na yan? Mga social costs. Reputational cost, number 1.
ang reputation natin sa Pilipinas, sabi nga ni Senator Amy Marcos, ang tingin sa atin ngayon, playground ng mga sindikato. Ay ko, playground ng Ng mga sindikato. Yan yung mga nare-raid nga sa Pasay, may torture chamber. Hindi lang po yan ang tingin sa atin sa China. Okay? Ang tingin sa atin ng mga iba pang financial institutions. Dahil pinapayagan natin to. Why? Why? Dahil sa may bayad. Kikita sila. Bakit? Halimbawa, yan nabalita yung torture chamber. Oo. Kung ikaw businessman, pare, ha? Gusto mo mag-invest sa Pilipinas? Hindi ka naman malaki. Hindi ka IBM. O hindi ka I will not invest in Pasay City. Ay. Sasabihin niya. Oh, sorry, Mayor Calixto. Bakit? Do they distinguish between Pasay and other They wouldn't areas? distinguish, no. They No. Pag narinig mo yan, ikaw halimbawa gusto mong gumawa ng ball bearing, Okay. Pilipinas. Nasa Korea ka o nasa Japan ka, narinig mo yan. Kung may torture chamber. Huwag na lang. Sa ano na lang tayo. Yan po ang isa sa Reputational ang tawag dyan. reputational. So ang estimate po ng isang study ayon sa Senado, umaabot sa 14 billion ang lugi natin dyan. Because of the social cost. Because of the social cost. Okay? Yan ho maaring merong ganansya ang gobyerno in terms of revenue. Revenue, employment, yung mga nagbibigay ng ayuda, Maaring may mga bahay. services, mga ganon, Mga bahay. bahay, tumataas ang renta. Real estate. Real estate, it's a real estate Oo. play in many cases. Pero in the final analysis daw, negative 14 billion tayo a year. Okay. Kung kwentahin mo yung damage na ginagawa sa atin ito. Itong IGLs. Bago na IGL eh. IGLs. Not to mention national security issue pa daw. Yes, definite yun. Sabi. Yung national security issue. Because yung social implications matindi. Kung nandito na yung mga sindikato di alalakas niyan. Parang walang pinag-ibayan sa Ito na po yung press release naman ng Pagcor. ng MECO. Meko. Okay. Yeah. Nag-press release din ang MECO? Ang MECO meron Wow. na. Si dati pong Labor Secretary Silvestre Bello III, si Bebot. Meron daw pong nangingikil na contractor, recruitment agency, nangingikil ng mga 45,000 Nako. sa mga students na nandoon sa Taipei pumunta on a scholarship program. Ang nagbibigay ho ng scholarship ay Taiwan universities. Ngayon, yung mga estudyante nagpunta sa Taiwan at meron daw, kilala ba to? JS Contractor. Ba? JS Contractor po, hinihingan ng tig 45,000 bawat student na scholar. Okay? Yan po ang press release ni Bello. So, humingi siya ng request na hulihin na yan, yung mga operator ng JS o contractor. Number 2, i-blacklist daw ng Department of Migrant Workers. Yan bang blacklist na yan, pare Jonat, may silbi yan? Wala lang, blacklist ka lang. Di magtayo ka ng bagong kumpanya. Actually, yun ang malaking problema. Di ba yung sinasabi na... Blacklist ako tayo ako Di ba yung sinasabi natin tungkol dun sa nabalitaan na junket operator investment? Yes. Nagtayo lang siya ng bago. Nawala yung Ba't hindi hulihin yung tao? Kung kilala nyo naman pala pahulin nyo na yan. Ba't hindi pick upin yung tao? Kundi blacklist mo lang yung kanyang kumpanya, di magtatayo ng bago. Parang yung junket operations. Hinihingan, para sa inyo 45,000 na ngayon, scholar na nga Okay. Scholarship na So, yan na, mag-iingat din kayo. Kung mayroong mga offer na scholarship, baka racket. Parang yung din yan parang Jonat, yung trabaho, i-recruit ka ng trabaho, magbayad ka muna sa akin, tapos lalakarin ko yung papeles. Sigurado pong mawawala na yung tao na yon.
Okay, 9 o'clock ng umaga, karambola sa Aliw 23. Karambola sa DWIZ.